Okay, isang mapagpalang araw mga kateknisyan, mga kadeway, mga kamaster. Meron po tayo ditong repair na component. Ito po ay LG. So ngayon, testing po natin para malaman natin kung anong issue nito. Ayan. So, ayan, wala po siyang power. So dapat po ay may display po yan. Dyan sa taas at saka dito sa may volume. Pero i-check muna natin yung kanyang outlet, baka walang supply para makasigurado kaagad tayo. Ayan. So meron naman. Ayan, pumapalo. So maluwag lang, mahirap matusok. Ayan. So meron naman, no, may supply naman yung outlet natin. So okay naman ang supply natin. So okay, sige, samahan nyo po ako. Buksan po natin ito. Sana ay maayos po natin ito. At ito, nabuksan na rin natin. So bali dalawang takip yung natanggal natin, masig kabilaan, sa kaliwa at saka sa kanan. So ngayon, mahirap pa rin tanggalin ang kanyang power supply kasi andun sa ilalim mo ang kanyang power supply, kaya kailangan natin yung sa likod tanggalin. Ito, natanggal na natin yung kanyang takip sa likod. So ngayon naman ay kailangan naman natin tanggalin yung kanyang DVD section sa taas, tapos yung kanyang main board, tapos power supply sa ilalim. At sa wakas, ito natanggal na rin natin lahat. So ito na, bale ito ang kanyang yung sa DVD, ito naman yung sa system niya, yung mainboard, tapos ito naman yung power supply. So bale yan ang ating ayusin. Kung makita natin, dalawang chopper transformer, yung isa dyan ay standby power ang trabaho, at saka yung isa ay supply para sa main amp. Ayan. So ayan yung regulator ng para sa power. Ito naman yung para sa yung may heatsink para sa supply sa mainboard. So kung mapansin nyo, may mga piyesa na kinalawang. Yung NTC dyan na fusible ay putol na isang paa. So marahil ay ito yung naging dahilan. Tapos medyo may kalawang ng mga konti dito sa likod, or yung mga hinang niya ay dry na talaga siya. Kaya kailangan natin itong hinangin at linisan. So linisan muna natin ito. Yung mga auto coupler ay tanggalin natin at saka palamigin bago natin i-check kung may leak o wala. Ito atin na pong resolder at saka ma-check na natin yung mga piyesang mga kalawang. So ayan yung binalik natin yung sa NTC na piyesa, yung itim, tapos yung mga jumper na iba ay nilagyan natin ng alalay na wire sa likod para maging matibay pa ang connection. Kasi yung mga jumper medyo may kalawang na, pero hindi pa rin natin tinanggal yan kasi hindi pa naman putol ang jumper. So yung optocoupler para ay chinek ko lahat, so okay naman. Bale yun lang, madaming mga dry na mga hinang, kaya nirsolder na natin yan lahat para mula sa primary hanggang sa secondary. Ayan, bale i-testing na natin ito para masukat natin yung standby lang muna niya, kung meron ng standby siya. So ito ang ating saksak na natin. Ayan. Tapos analog ang gamit nating tester. 50. So sukatin muna natin kung may siya, primary pumapasok dito sa filter capacitor. So parang ayan, meron na. Yun. So baliktad lang ating kaninang test prod. So dito tayo sa secondary. Balik tayo sa range na 50. Yan. So sukatin natin ang supply dito sa secondary. Ang supply sa DVD at saka sa standby niya. Ayan. So may power, may supply na siya, oh. Ayan. Meron na. Yan ang supply na sa
more than 5 volts. Kasi may mga dinaadaanan pang mga regulator yan. Sige, assemble na natin ito para matesting na natin kung may power na siya. At ito, na-assemble na natin, nabalik na natin ang kanyang power supply, mainboard at saka yung sa system. Ayan, testing na natin, saksak na. Ayun, meron na siyang naka-display na para sa time niya or sa standby. So ayan, pindutin natin ang power. Ayun, lumabas na yung welcome at saka meron ng ilaw dito sa may volume niya. So meron na siya. Okay na siya, good na. Ayan. So kailangan na natin itong lagyan ng input para matesting natin kung may sound o wala. Kasi di pa natin sure kanina yon kung sa yung supply para sa main amp ay kung gumagana o hindi. Kasi meron niya na force on and may return pala, so kailangan mapaon ang standby. Ayan, kabitan natin ng USB para pakinggan natin kung may tunog na siya. Ayan, so kinakabit pa lang natin ang kanyang speaker sa likod. Medyo mahirap kasi ikabit kasi maliit yung wire at saka yung wala pang gumagalaw pa yung board sa likod, kaya medyo mahirap ikabit ang wire niya ng speaker at malayo ang wire ng speaker. So kailangan natin ilipat ng posisyon, ilipat natin doon sa baba para mas makaabot ang wire ng speaker. Okay, ito nalipat na natin at ayan, nakakabit na yung kanyang speaker na dalawa. Ayan. So ito naman ang kanyang speaker sa kaliwa at ito naman sa kanan. Bale, ayan, volumean po natin. Ito, lipat. Push it na. Lipat ko. Kung nagano, lipat ko. Lipat. Kung nagano pala.